Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat. At syempre po mga katambay, samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong balita po mga katambay, lalo-lalo po sa bagong speaker po na si Boji D, mga katambay, ng Isabela. Ay grabe rin po pala ito mga tambay. Isa rin po pala ito na sinasabing trapo umano. Trapong politiko mga kababayan. At napakarami rin po palang issue nito mga kababayan. Lalong-lalo po sa sinasabing corruption umano. At grabe rin po ito na nagpayaman daw po umano. Dahil legasiya po yata nila yan. Tumanda na po mga politiko ito. Ito nga po yung sinasabi natin mga kababayan. Yung mga matatandang mga buhaya umano. Mga matatandang buhaya na umano. Ang mga lahi nito. Kalahi-lahian umano, mga katambay. Pakinggan po natin kaya ang balita. At talagang hindi pala nagbago. Walang pagbabago ang liderato, mga kababayan. At syempre, sila rin naman na nagtalaga niyan. Ibang klase po, mga kababayan. Nagbago lang ang pangalan at mukha, pero tila OG Nepo Baby rin ang bagong House Speaker. Galing din kasi siya sa isang political dynasty na dekada-dekada nang naghari sa lalawigan ng Isabela. Mula sa political dynasty na pamilyang D ng Isabela, si Faustino de Guzman D III o mas kilala sa palayo na Boji. Anak siya ng dating gobernador ng Isabela na si Faustino D. Sr. na nasa pwesto ng 2 dekada mula 1970s. At kapatid na mga pumalit sa ama at naging gobernador din ng lalawigan na sina Benjamin D. at Faustino D. Jr. Issue laban sa pamilya D ang pagkakasangkot umano nito sa illegal logging na dokumentado sa librong Power from the Forest ng journalist na si Marites Vitug. Kabilang ang operasyon ng logging concession ng pamilya o di kaya ang pag-front umano ng iba para sa kanila. Sandaling naputol ang panunungkulan ng mga D nang pataubi ni Ramon Magsaysay Awardee for Public Service Grace Padaka ang dynasty noong 2004 at nagsilbing governor ng Isabela hanggang 2007. Pero natalo si Padaka noong 2010 elections kay Boji D na nagsilbi ng gobernador ng lalawigan ng 3 terms hanggang 2019. Pagkatapos nito ay naging vice governor si Boji hanggang 2025. Nang bumalik siya sa Kamara para maging kinatawa ng 6th District at naging deputy speaker sa ilalim ng partido ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas. Pinalitan niya sa pwesto ang kanyang anak na si Faustino Ino D. V. na ngayon ay mayor ng Etiague sa Isabela. Sa kabuuan, 4 na dekada nang may karanasan sa politika ang 64-year-old na si Faustino Boji D. III. Naging kabataang barangay chairman, barangay captain, vice mayor at mayor ng Kawayan noong 90s at 3rd District Representative ng Isabela mula 2001 hanggang 2010 bago bumalik sa Kamara ngayong taon. Sa kasalukuyang 20th Congress, kasabay na nagsisilbing congressman ni Boji, ang mga pamangkin na sina Ian Paul D. ng 3rd District ng Isabela at Faustino Michael Carlos D. III ng 5th District. Kasama nila ang iba pang mga D na nakapwesto ngayon sa lalawigan, kabilang ang Vice Governor na si Francis Faustino Kiko D. at mga Mayor at Vice Mayor ng Kawayan City, Mayor ng Etiague at Bayan ng San Miguel. Grabe pala mga tambay, ano? Sa tingin nyo po, magiging maayos po ba ang liderato? At sinasabing mababago po ba ang sistema ng Kongreso, ng House of Representatives kahit po nawala na ang pagiging speaker ng isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President, mga tambay? Ito pong dynasty po ito. Ibang-iba po ang pagiging dynasty po nito. Itong pamilya po pala ng D sa Isabela. Iba po pala. Iba po pala ang kanilang history. Mga kababayan, ang history po pala nila ay pagpapayaman galing sa mga illegal pa, umano. Mga illegal, di ba? Ibang klase. Ibang klase, mga kababayan. Nakita nyo po, dynasty po ito. Ibang-iba. Samantalang sa Davao City, mga tambay, yung mga Duterte ron, hindi ganyan ang history ng mga Duterte.
Hindi tayo nakakita at nakarinig na ganyan ang history ng mga Duterte. Ang history ng mga Duterte, una-una, gawing mapayapa ang Mindanao, Davao City. Lalo-lalo ng mga panahon ito ay napakagulo sa mga makakaliwang grupo, mga rebelde, terorista. Yan ang mga history nila. At ibangon ang probinsya, ibangon ang bayan ng Davao City para maging mapayapa at progresibo ang bayan. Ngayon, nagkatotoo po, yan ang dynasty ng Duterte. Ibangon, maging mapayapa, maunlad ang kanilang syudad, ang Davao City. Ganyan po ba ang Isabela? Ang Isabela po ba ay maihahanay na natin katulad ng Davao City na hindi na po nabago ang pagbumuka ng mga politiko pala riyan sa Isabela? Ang mga mga kababayan, mga dinamukal na mga politiko na ito umano. Ibang klase ito, mga dinamukal ito umano. Mga hindi po pala ito sugapa at sakim sa kapangyarihan sa kanilang probinsya. Kahit napakarami pang issue ng kanilang lahi, politikal, mga kababayan, mga illegal lager, at kung ano-ano pa na nasasangkot ang kanilang legasiya, ang kanilang lahi, mga kababayan. Ang makapagpapatunay naman yan, hindi naman si Kamanong dahil hindi naman ako taga Isabela. Ang makapagpapatunay niyan, kung talaga ang pamilya D, katulad po nito ni Boji D, ay isa pong tunay at magaling na lingkod bayan. Hindi po siya kurap. Hindi siya naging kurap kailanman dahil siya po'y naging kapitan, naging vice mayor, naging gobernador, naging vice governor, at naging kongresista. Mga kababayan ko sa Isabela, mahusay po bang lingkod bayan ang mga D sa Isabela? At lalong-lalo na ang isang bagong speaker na si Boji D. Sila po ba ay mahusay maglingkod? Hindi ba sila magnanakaw at magnanakaw sa pera ng taong bayan? Kasi ang hinawakan po ngayon ni Boji D ay isa pong napakadelikado, mga kababayan, lalong-lalo kung ikaw ay madaling masilaw sa kinang ng pera. Pera po yan. Trilyon po ang pinag-uusapan dyan na binabudget po nila. Trilyon, mga kababayan. At alam naman po natin na hindi binabago ang sistema riyan. Sarado po ang mga libro niyan. Hindi po naka-open book sa mga Pilipino ang mga pondo ng mga dinamokal na yan. Di po ba? Walang mga public hearing, walang mga resibo na pinapakita sa taong bayan kung saan nila dinadala at kung magkano ang mga proyekto nila. Wala tayong nakikita. Pati ang COA, walang ibinibigay na report na si Congressman D ay gumastos halimbawa ng 1 milyon at ito ang kanyang resibo sa kanyang proyekto sa kanyang distrito sa Isabela. Wala. Walang nakikita. Sanay lang po sila mangalkal sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo sa Vice President. Nire-revisa nila. Ino-audit nila. Pero ang kanilang bulsa, ang kanilang opisina, walang audit sa taong bayan. Wala. Hindi ba? Kaya dito pa mga tambay, nabago ba? O mas lalo pang lalala umano ang sitwasyon? Hindi kaya? Dahil mismo ang kapalit ay kaalyado pa rin? Hindi po ba? At mas matindi. Mas matindi ang kanilang legasiya na sinasabi ng balita. Mga kababayan, ibang klase ito. Mga kababayan, yan, ngayon po ay magbunyi po kayo, mga taga Isabela, na ang inyo pong congressman, na napakagaling na congressman pala nito, ang lahi ng mga D ay ubod pala ng galing. Mga tapat, maglingkod sa bayan, at hindi po mga magnanakaw ang lahi nito pala, mga kababayan. At hindi nasasangkot sa mga illegal na gawain, ay magaling. Kaya nga sinasabi po natin, mga kababayan, hahawak po ito, magre-revisa po ito, at gagawa po ito ng budget kasama ang kanilang grupo na makaramihan ng matatanda na riyan, mga tumanda na sa pagnanakaw umano, mga kababayan. Ngayon, paano naman kaya ang gagawin ng isang Boji, lalo-lalo na pag nasa bicameral conference committee report na sila, mga kababayan? Walang nabago. Kaya nga sabi ni Mayor Baste,
ni Congressman Pulong, Hausyaw. Wala yan, scripted. Palabas lamang yan. Kaya nga binabatikos ni Pulong, walang kakwenta-kwenta yung palitan ng liderato. Hausyaw yan. Pinagplanuhan yan. Planado lang nila yan. Sila rin yan. Nabago lang ang muka, pero hindi mababago ang sistema umano ng korupsyon nila. Ayon po yan kay Congressman Pulong. Walang nabago sa sistema. Hindi mababago. Di po ba? Nabago lang ang pagbumuka. Pero ang gawain daw, patuloy pa rin na sila po'y makikinabang umano. Hindi kaya? Mga kabayan, mababago lang naman po yan, mga kabayan. Mababago lang yan. Pagka po yan ay inabolis mo na. Inayos mo. Tanggalin mo at iayos mong muli ang sistema. Hindi po ba? Hanggang hindi naayos at naaalis yan, patuloy po yan. Dahil unang-una yung sistema sa loob. Yung sistema sa loob, ang grabe at talagang systematic ang korupsyon na nangyayari sa loob ng Kongreso dahil sa kanilang mga rules. Rules, batas nila. Di ba? Lalo-lalo yung liquidation by certification lamang. Rules nila, umano. Grabe yan. Yung mga liquidation by certification nila, patay tayo yan. Hindi po ba, mga kabayan? Yan ay korupsyon nila, umano. At yung isang damukal na walang kamatayan, dekada-dekada ng komisyon, mga kababayan, dahil hindi naman sila sanay sakita lamang. Malaki na po ang sweldo ng mga hinayupak na yan. Hindi na po bababa sa 200,000 pataas ang sweldo ng mga congressman. Pero hindi po yan ang tinitingnan nila. Ang tinitingnan nila, yung mananakaw nila at makukomisyon nila, umano. Mga kababayan, yan ang priority po ng mga yan. Dahil nga po, nagpakasama na po umano sila. Nagpakademonyo na po sila dahil sa kinang ng pera. Baka nga may bonus pang ginto yan eh. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang pagkakakilanlan sa lahi ng bagong speaker na si Bogie D at ng kanyang lahi ng dynasty ng mga D. Ganyan po, mga kababayan, ang mga lingkod bayan pala sa Isabela. Maganda palang ehemplo. Ehemplo ang sinasabing mga naghaharing politikal sa Isabela. Ibang klase pala mga politiko riyan, mga kababayan. Talagang hindi na pala kayang buwagin. Siguro, sa dami ng pera. Ang tanong lang natin sa mga kababayan natin sa Isabela, nagpamudbud din po ba ng mga isang damukal na ayuda? Lalong-lalo po nung halalan. Nagpamigay din po ba ng isang damukal na ayuda? Yung sinasabing parang vote buying pang lumalabas? Di po ba? Nabigyan po ba ang mga kababayan natin sa Isabela nung halalan? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil po, kaalyado po ito ng speaker at ng Pangulo. Dahil alam naman po natin kung sino-sino po ang nabigyan yan. Lalong-lalo yung mga pumirma sa impeachment. Hindi po ba? Nabigyan ng isang damukal na sinasabing pang-ayuda nila. Hindi po ba? Ayan, mga tambay. Ang lumalabas po, para lang pong binudol at ginago ang mga Pilipino nitong administrasyon po. Lalong-lalo po ang institusyon ng Kongreso, House of Representatives. Kaya pala tinawag na House of Representatives. Hausyaw. Hausyaw of Representative of the Philippines. Hausyaw pala, hindi pala House. Hausyaw. Ibang klase. Mga kababayan, ganyan po ang ginawa sa atin. Kunwari, nagpalit ng liderato, yung ipinalit, sobrang linis po pala. At walang kabahid-bahid, anomalya ang pumalit, mga kababayan. Hindi pala sugapa umano sa pera ang pumalit. Malinis pala. Ibang klase. Maraming salamat po, mga tambay. Sana gusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you rin po. At sa nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo sa inyong po mga paggawa. At syempre po, yung mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan,
pagkaisahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganon din po mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Bye-bye.